Kasi alam nyo, nung pa-last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kasi dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, aatras na, wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy. Kinausap ko si Joy. Sabi ko, no. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsehal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Ito po pala ang punot dulo ng pagtatalo nitong si Anjo Iliana at saka si Iskul Bukol. Dito nga pang update. May makakalaban nga pala itong si diyan sa pagbabice mayor, itong Soto rin. Siguro mga ka-update, hindi pa naman natin alam kung anak ba ni Iskul Bukol o pamangkin, basta kamag-anak, Soto ho yan. Minura niya naman pala itong si Anjo Iliana, kaya naman po pala uminit ang ulo o ang dugo sa kanya. Ayan nga, kaya dito mga update, uminit itong ulo ni Anjo. Paano hindi iinit ang ulo sa politika lang, pinipersonal mo, minumura mo. Sinabihan mo palang PI, talagang magagalit ho yan, ibubulgar niya, ilalantad niya yung mga nalalaman niyan, yung mga sekreto ng baho mo. Lalong-lalo na yung babae mo dyan sa Las Vegas, sa Nevada. Diba? Ikaw naman, One Ball University. Gusto lang naman palang lumuklok dito sa pagkakanselor si Anjo Iliana, ano-ano na sinasabi mo, ano-anong ibinabato mo sa kanya. O ngayon nagsasalita siya, nananahimik ka. Tanong ko lang, One Ball University, ba't nananahimik ka na? Ayaw mo siyang sagutin, di ba? Kasi guilty ka. Ito po pala yung punot dulo mga ka-reaction update PH. Hindi lang din po itong si Anjo Iliana, si Iskul Bukol lang ating pag-uusapan. Nakikita niyo ho ba yan? Ito po, si Ka Eduardo Manalo. Yan po yung isa sa pinakamataas na posisyon dyan sa Iglesia ni Cristo. Nagsasalita na rin ho siya mga ka-update na hindi na tayo mananahimik. Tama na. Isipin nyo yun. Mismong ministro ha, pinakamataas na dyan sa Iglesia ni Cristo, nagsasalita ng ganyan sa admin ni Marcos Jr. Bakit to? Kasi ho, sila mismo mga ka-update, nararamdaman ho nila yung korupsyon. Lahat ho ng ginagawang kabalbalan ng admin ni Marcos Jr. Kaya mismong sila na ho, nag-i-step up. Sila na mismo ang gumagalaw para lang patigilin, patapos itong korupsyon sa ating bansa. Diba? Hindi kaya nahiya si Marcos Jr. yan, pati itong si Ka Eduardo, mga ka-update, nagsasalita na laban ho sa gobyerno niya. Hindi lang yan, mga ka-update, isisigit na rin ho natin itong si Remula versus Magandang Remula. araw. Kasi mga ka-update ha, hindi nagtutugma. Sinabi nga ni netong si, anong pangalan ho na, si Bonjing Remula, sinabi ho niya, mga ka-update, may arrest warrant na itong si Senator Bato. Sinabi naman dito ng kanyang kapatid na si John Vic, wala daw pa ho ibinigay ang Interpol o ipinasang dokumento na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Kaya mga kapatid, pakinggan na lang ho natin itong isa pa nating iniidulong si General's Viewpoint kung saan ipapaliwanag niya ho kung ano nga ba ang katotohanan, kung may arrest warrant na nga ba talaga si Senator Bato dito sa ICC. Kasi sinabi nga ni John Vic, wala daw ho. Nagtatalo ho yung dalawang Remula na dalawa naman alam nating gunggong o uto-uto, tuta ni Marcos Jr. Kaya nga dito, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Tila baga nagkontrahan ang pahayag ng magkapatid na Rimulya. Sabi ni Ombudsman Rimulya, may warrant of arrest na. Sabi naman ni Secretary John Vic, wala pa kaming natatanggap na Interpol notice. Parang okay, ito, title. Ano ba talaga kuya? Rimulya at Rimulya nagkontrahan sa hakbang ng ICC kay Senator Bato. Tila naglabas ng magkasalungat na pahayag ang magkapatid na sina DILG Secretary John Vic Rimulya at Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya kaugnay ng umano'y hakbang ng ICC laban kay Senator
Bato de la Rosa ngayong araw ng Sabado, November 8. Sa isang panayam sa radyo nitong Sabado, November 8, sinabi ni Ombudsman Remulla na mayroon ng arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa. Matatandaang si De La Rosa bago naging senador ay naging hepe muna ng PNP sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte na isa umano sa mga naging architect sa giyera kontra droga. Ayon naman kay Interior Secretary Remulla, sinabi niyang wala pa silang natatanggap na anumang red notice mula sa Interpol o Criminal Police Organization International na karaniwang nagpapatunay na nagpapadala ng abiso kung may ipinapatupad na international arrest request. Yan. Ito ang payag ng DILG. As per the Center for Transnational Crimes, there has been no red notice issued by the Interpol as of 10 minutes ago. Payag ng Secretary. Kinumpirma rin ng Department of Justice na wala pang dumarating na anumang notifikasyon mula sa Interpol o mula sa ICC laban kay De La Rosa. So ano kaya ang totoo? Nakakatawa, teleserye ito. Sino kaya ang source ni Senator Ombudsman Remulla? Matatandaanan ko nung a few months after na kidnap si Tatay Digong. Nandun na sa ICC, nandun din si Attorney Roque. May nabanggit si Secretary Remulla na na-cancel na daw yung anong tawag doon. Pero mga ka-update, tingin ko kung sakaling ang totoo itong sinasabi ni Bonjing Remulla, mukhang malabo naman magpahuli itong si Senator Bato. Kasi isipin mo, nasa issue na tayo, nasa kalagitnaan tayo ng flood control. Ano-ano yung sinisingit nitong mga hinayupak na admin ni Marcos Jr. Uunahin pa si Senator Bato para nga naman malihis yung usapin, yung issue. Nasa flood control tayo, tapos ano-ano yung gagawin nilang kabalbalan. Binabagyo na yung Pilipinas, pilit pa rin nilang ipinapakulong itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya ano sa tingin nyo ang ginagawa nila? Diversionary tactics. Diba? Isa pong malaking diversionary tactics itong ginagawa nilang ito. Isipin mo, yung mga billion, trillion nawawala dito sa ating kaban ng bayan. Uunahin pa nila itong hindi nagnanakaw. Uunahin pa nila yung isang totoong senador na tumutulong sa mga Pilipino. Hindi nila uunahin yung mga magnanakaw dyan sa admin ni Marcos Jr. Kaya mga ka-update, kung sakaling totoo itong arrest warrant at dadalhin si Senator Bato, papayag ba tayong gawin na naman nilang ipalipa rin si Senator Bato dyan sa dahig? Papayag na naman po ba yung mga Pilipino na ipagkanulo na naman yung isang senador na tapat na nagseserbisyo sa kanyang bayan? Magkomento kayo dyan sa ating comment section, mga update. Pag-usapan natin yan. Passport ni Attorney Roque, something like that. O para bang pinapaalis na ng Dutch government o Netherlands si Attorney Roque na lumabas na hindi naman totoo. Kaya tinawag ni Attorney Roque na fake news itong si DOJ Secretary Boying Remulla noon. Kasi hanggang ngayon nandun pa naman si Attorney Roque. So yun, na fake news siya. So ito ano kayang kahihinatnan ito? Bakit masyado niyang maagang, kasi sa interview niya sa payag ng ombudsman, hindi naman siya sigurado. I think so. Basta ganon. Parang meron. Parang meron. Kung ako yan, kung alanganin, wag lang muna. I'm not sure. Bakit mo sasabihin na parang meron? Di ba? Ombudsman ka na eh. Ito observation ko lang ito.
Ang hilig magpa-interview itong si Ombudsman Remulla. Kaya nga, pinuna siya ni dating Ombudsman Martires na hindi trabaho ng Ombudsman na araw-araw magpa-press call. Malaking katotohanan naman po talaga yan, mga ka-update, no? Isipin mo, Ombudsman ka, anong ginagawa mo? Pa-interview ka ho dyan. Nagpapakit, nagpapapogi sa social media. Yan ba nga naman ang trabaho nitong Ombudsman? Kaya tama ho itong si former Ombudsman Martires na hindi trabaho ng Ombudsman yan. Ikaw, Boying, mahiya-hiya ka naman. Nakita mo, mismong Ombudsman noon, pinupuna yung mga kabalbalang ginagawa mo dyan. Hindi trabaho ng Ombudsman ang magpa-press con. Mahiya ka, Bonjing Remulla. So, mahilig siyang magpa-interview. Kahit nung DOJ pa siya, excuse me ha, lalo na nung kasagsagan ng case build-up ni DG Bantag, grabe. Ano na tuloy, naging trial by publicity. Kasi mahilig talaga siya sa media. Anyway, kanya-kanyang hilig. So, salamat naman kay Secretary John Vic Remulla for being honest. At least, mas maliwanag ngayon. Sa tingin ko, speculation lang itong pahayag ni ano. Baka katulad nga nun, yung kay Attorney Rocky na sinabing parang pinapaalis na siya ng Netherlands, yung pala fake news. So, sana fake news lang ito. But, yung sinasabi ko na kanina na darating at darating ang panahon na merong talagang warrant of arrest na ilalabas ng ICC laban kay Senator Bato. Opinion ko yan. Kung hindi man ngayon, baka next year. Kasi kasama yan sa plano ng anti-Duterte forces na sirain ang mga Duterte, lalo na si BP Inday Sara. Kasi ayaw nila talaga na magkandidato si BP Sara sa 2028. Yan, mga kabdit. Totoo nga yan, kung sakali man nga hindi talaga totoo itong sinasabi ni Bonjing Remulla sa warrant of arrest ni Senator Bato, darating din talaga yung araw na pwede ngang ipatawag si Senator Bato o dalhin dyan sa ICC. Bakit ho? Kasi ho, pilit ho nilang sinisiraan itong mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Isa pa ho yang si VP Sara. Ayaw ho nilang patakbuhin yan. Kaya ngayon palang pinipilayan ho yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte na siraan, lahat gawin ho ng diversionary tactics nila, mapatalsik sa pwesto itong mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Si VP Sara ayaw ho nilang patakbuhin yan. Kasi pag sa 2028, nandyan pa ho yan, hindi pa na-i-impeach. Lagot ho yung mga hinayupak na mga kurap na politiko dyan sa gobyerno ni Marcos. Dahil wala silang kapana-panalo. Kaya ginagawa ang lahat ng makakaya nila para maalis sa equation si BP Inday Sara. So isa na yan, ICC na pressure. So magiging, but to me, kung matuloy man this month ba, next month o early next year, mas pabor pa yan kung aarestuhin ng ICC. Example, itong Philippine government mag-cooperate sigurado, tapos dadalhin nila si Bato sa lalong magagalvanize, lalong lalakas ang suporta ng mga DDS sa mga Duterte, at yung mga neutral makikisimpatya na yan. Kasi, di ba, number 3 si Senator Bato sa senatorial election, 25 million ba yung bumoto? Yung bumoto sa kanya, ibig sabihin, may tiwala kay Senator Bato. Yung 25 million ngayon. Pag inaresto mo ngayon itong Senator Bato, I'm very sure yung 25 million na bumoto magiging critical sa administrasyong ito. Kaya pabor na naman kay BP Inday Sara sa mga Duterte yung gagawin nilang ito na panggigipit. So sige lang. Bring it on. Handa si Senator Bato sa anumang mangyari. Wala pa akong na-monitor na response niya. Mamaya malalaman natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribo.
Pasunod nito mga kabdita, isusunod na rin ho natin itong naging pahayag nga ni Atty. Guanzon kung saan nagagalit o sumabog na rin sa mga ginagawang tarantaduhan nitong admin ni Marcos Jr. Kaya rektahin na rin ho natin ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Atty. Guanzon, reaksyon niya sa tulong na ibibigay ng Administrasyong Marcos sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu and other provinces sa Visayas. Guanzon, pambihirang gobyerno, 80,000 sa Imbornal, 5,000 sa nasalanta. Mariing pinuna ni dating COA COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon ang hindi pagkakapantay ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mamamayan. Matapos i-anunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na 5,000 hanggang 10,000 lamang ang ipagkakaloob sa mga biktima ng bagyo na nawalan ng bahay at kabuhayan, bumanat si Guanzon sa social media. Ito ang post ni Atty. Guanzon. Mga nasiraan ng bahay at kabuhayan dahil sa bagyo, bibigyan pa, hindi pa pala nabigyan. Bibigyan ng DSWD ng 5,000 up to 10,000. Babaeng lumabas lang sa Imbornal, binigyan ng 80,000 ng DSWD. Pambihirang gobyernong ito. Excuse me. Ang tinutukoy ni Atty. Guanzon ay ang babae na nag-viral matapos lumabas mula sa Imbornal, kung saan kalaunan ay nabigyan ng 80,000 pesos na ayuda, na later on umamin itong babae nito gumagamit din siya ng pulburon. Para kay Guanzon, ito ay malinaw na indikasyon ng kawalan ng hustisya at malasakit sa mga tunay na biktima ng kalamidad. Maraming netizen ang sumang-ayon kay Guanzon at nagtanong kung papaano ba talaga ipinamamahagi ng DSWD ang pundo ng bayan. Para sa ilan, tila mas may pabuya pa ang pagiging viral kaysa sa mga tunay na biktimang naghihirap sa gitna ng kaliwat kanang kalamidad. Agree ba kayo kay Senator Guanzon na pambihira ang gobyernong ito? Yes, agree ako, agree ako. Ito ang mga nakaupo ngayon. Presidente, mga cabinet secretaries, kung sino pa dyan, kung gumastos yan, bongga. Na nung nasa active service pa ako, pag ganyan na after calamity, mga example, Yolanda o ano pa yung kakaroon na ng interagency meeting na yan, tatawagan na yan, plaplanuhin paano i-rehabilitate nasalanta. Nako, magmi-meeting sa mga hotel. Kung ilang araw yan na meeting kunohay, planning, session, whatsoever. Kami, mga participants from different agencies, patutulugin sa hotel, papakainin, may per dime pa, per dime. Ganyan po. Naranasan ko yan sa gobyerno. Kaya, yung 1.307 trillion pesos na ibinalitang ni-release ng Pangulo, mabuti na lang kung may 50% na makakarating sa actual beneficiaries. Ito, opinion ko lang ito. Kung saan dapat sana, itong mga nasalanta, sila yung direct na natamaan. Hindi ba pwedeng taasan din nila ng, example lang, yung mga damaged houses, 20,000.
Yung mga completely destroyed, 30,000 or 50,000 kaya. Bakit hindi nila yung mga magawa? Nagtitipid? I don't think so. Hindi lang nila alam siguro ang hirap ng ganyan na madaanan ng bagyo, madaanan ng kalamidad. Kasi nga, yung mga nakaupo dyan, mga mayayaman hindi naghirap. Yung mga policy makers natin. Gatchalian, Rex Gatchalian, naghirap ba yan? No way, mayaman. Bongbong Marcos, naghirap ba yan? No way. Kaya hindi sila makarelate. Akala nila, ang Pilipino nagpapalimos. Akala nila matutuwa na. Akala nila parang ayuda lang nung panahon ng eleksyon. Ito, hindi eleksyon ito. Sakuna. Na siraan o nawalan ka na ng bahay, ari-arian, sakyanan. Iba, namatayan pa. Tapos 5,000 to 10,000 lang ang ibibigay. Talagang pambihira. Only in the Philippines. Basa tayo sa mga comments. Ed Casby, oplok ngagba. Ano ba aasahan nyo sa kanya? Jerry de la Serna, hehehe, hindi na siguro masama kung partially damaged 500,000, totally 1 million. Wag naman yan, sobra na yan. Anyway, biro lang ito. Heaven Suarez, lumabas sa Imbornal 80k, sahod ng mga trolls sa 7k plus 500 load. Samantalang mga nasalanta bagyo. Ang dami nilang trolls ngayon kaya. Yung mga ganitong post, kung anumang post na against the government, ang daming pumuputakting trolls. Mahilig akong magtingin pag may negative post, tapos may dumidepensa, iganon ko kaagad. Nako. Halos 90% sa dumidepensa sa administrasyon, mga trolls. Saan nanggagaling yung bayad sa trolls? Galing sa atin. Bakit mo ba bayaran yung mga trolls dahil lang sa iyong imahe? Dahil gusto mo lang paniwalain ang taong bayan na marami pang naniniwala sa inyo? Kalukuhan yan. Michelle Abugan, grabe na talaga itong presidente na ito. Speechless na talaga ako. Hay! Emilio Asilom, sira ang ulo ng mga taga Malacanang. Kung si Ngagba ang nasa katayuan ng mga taga Cebu, matutuwa kaya siya sa 5K na ayuda? I'm sure. Hindi. Paano hindi niya naranasan yung hirap na yan Anyway, kasalanan natin, bakit natin siya binoto? Tiis na lang tayo ng another 3 years. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki. Ayun nga mga reaction update PH, valid po talaga itong crash out ni Miss Rowena Guanzon. Kasi nga naman bibigyan mo ng 5,000 hanggang 10,000 yung mga nasalanta, walang bahay, walang lahat, walang wala. Zero, back to zero yung ating mga kababayan diyan. Magagalit po talaga itong mga ating kababayan sa Cebu. 'Di ba? Magagalit po yan kasi nagsisisi na ho sila bakit nila binoto etong si Marcos Jr. Isipin nyo, kahit na sana walang tulong ngayon na nangyayari, napatupad niya man lang yung flood control projects na pinangako niya sa mga Pilipino, hindi ho sana tayo mapupunta sa sitwasyon na ito. Isa pa mga update, magkomento ho kayo sa mga naging opinion nyo ukol dito kay Senator Bato sa mga taong nanggigipit sa kanya. Isa pa, itong si Ka Eduardo nagsalita na dito nga kay Marcos Jr. Malahat mga update, i-comment nyo ho yan, yung mga opinion nyo. Pag-usapan na ho natin yan sa ating comment section. Kaya dito ho natin tatapusin ang ating reaction video.